Inireklamo sa Ombudsman ng National President ng Sangguniang Kabataan dahil sa di umano'y paggamit sa pondo ng SK sa kanyang pagpaparetoke. Noong nakaraang taon, binalot ng kontrobersya ang Sangguniang Kabataan dahil sa katiwalian daw ng dating SK National Federation President na si Jane Cajes. Gusto naming magawa ng lifestyle check ng Ombudsman para naman at least to shed light on issue kung yung lifestyle ba ni Pres Jane questionable pa talaga. Ayon sa mga nagsampa ng reklamo, mula 2008 hanggang 2010, wala raw isinumiting report si Cajes kung paano ginastos ang 73 milyong pisong pondo ng SK National Federation. Bukod dito, hindi raw dumaan sa public bidding ang pagbili ng mga gamit para sa ilang mga proyekto ng National Federation. Kinwestiyon din ang pagiging maluho niya. Hindi nalalaman ng mga kabataan sa Pilipinas, mga SK sa Pilipinas kung ano talaga ang nangyari sa pondo. Tapos bigla na lang nagpa-enhance siya ng mukha, alam namin yon. Nagpatangos ng ilong, may mga enhancement na ginawa, tapos yung mga mamahaling bags niya. That is a very personal issues. Then they prove talagang below the belt and bastos. Ang kanya-kanyang tao merong right kung anong gusto niyang gawin sa sarili niya. Depensa ni Jane, ginamit niya ang pondo ng SK para sa mga lehitimong proyekto. May mga dokumento rin daw siya na handa niyang ipakita. Kami nga ho, ang plano namin i-turn over na sa NYC. Ang pagkaalam ko, sila yung nag-iimbestiga. Sa kasalukuyan, humaharap si Cajes sa kasong katiwalian sa tanggapan ng Ombudsman. Kahit maliit na unit lang ang SK, may mga benepisyo para sa mga opisyal nito. Libre ang kanilang matrikula sa mga pampublikong kolehiyo malapit sa kanilang lugar. May allowance din ang mga SK chairman mula sa gobyerno. Sa ilang mga lungsod, umaabot sa milyong-milyong piso ang pondong inilalaan sa SK. Itinatakda kasi ng batas na 10% ng internal revenue allotment ng bawat barangay ay mapupunta sa SK. Noong 2010, umabot sa 5.2 billion pesos ang pondo ng SK sa buong Pilipinas. Tandaan natin na ang budget allocation, depende din kung kung nasaan yung barangay. Dahil 10% ng barangay allocation at ang allocation ng barangay, kahit na sabihin natin percent, depende kung nasa munisipyo o syudad yan. Kung isang first class or second class or municipality. So hindi pare-pareho ang natatanggap ng bawat SK. Ang Barangay 176, Barangay Silangan sa Caloocan, ang may pinakamalaking internal revenue allotment sa bansa dahil sa laki ng populasyon nito. Mahigit 7 milyong piso ang pondo ng SK sa Barangay 176. May mga kumukwestiyon sa paggamit sa pondong ito ng kanilang SK chairman na si Nadia Ocampo. Ayon sa isang kabataang sumulat sa amin, kamakailan lang ay nagpunta sa Palawan ng SK Council sa pamumuno ni SK Ocampo. Kasama raw nila ang barangay captain at iba pang opisyal ng barangay para sa pagpaplano sa mga proyekto ng SK. Base dun sa ikwento po sa akin is SK Development Planning, kung saan paplanuin nila ang pondo, kung paano nila implement ang mga programs. Pero kung nangyari is nagsama lamang po sila ng representative na kaalyado rin po nila. Na kung saan pinagplanuhan po nila is mga traditional na proyekto katulad po ng Bingo Bonanza, Panran. Hindi po siya for youth development. Tila naging outing daw ito sa halip na planning. Kung gusto po, nung kasi naman po yung nagsasabi, ay di ipapakita na lang po namin yung terminal plan. Kasi kung nag-picture-picture lang po kami, wala po kaming magagawang terminal plan. Eh, miski kapitan ko po, hindi naman po papayag na ganun lang yung mangyayari. Siyempre, ka-questionin din po ako noon na bakit, nung umalis tayo, bakit ganito lang yung nangyari, walang naging resulta. So, hindi po yun totoo. Wala namang naipakitang kopya ng terminal plan si Nadia dahil ipinadala na raw ito sa Department of Interior and Local Government o DILG.
Pero dagdag ng dumulog sa amin, kasama raw sa Palawan maging mga kapatid ng SK chairman. Opo, pero po yung sa mga sa mga kapatid ko po, yung parents ko po yung nagbayad nun. Kasi bali sabi ko po nun sa contractor, dagdagan po yung isama ko po yung kapatid ko, tas yung mother ko po yung magbabayad. Aminado ang SK chairman, malaking halaga ang inabot ng kanilang development planning. Bali, dun po sa pagpunta namin sa Palawan, 500,000 po yung nakaalat. Yung nag-ayos po kasi nun yung contractor namin. Bali, pagdating po namin dun, ayos na po niya yung lahat. Dahil sa mga menor de edad, ang mga SK officials ay walang karapatang pumirma sa mga dokumento at kontrata ng gobyerno. Si Kapitan yung pipirma, ang katunayan, marami ho talagang problema yung edad. At siguro kailangan talagang pag-aralan. Legally, they're allowed to sign because SK ay autonomous organization, autonomous body as provided for doon sa ating local government code at saka ng ating konstitusyon. Kailangan natin maintindihan na yung SK ay constitutionally provided. Hinahati sa 3 bagay ang pondo ng SK sa bawat barangay. Ang 40% ay para sa mga proyekto, para sa kapaligiran, trabaho, training at kampanya laban sa droga. Ang 58% naman ay para sa programang pang-edukasyon, pangkalusugan at iba pa. Ang natitirang 2% naman ay nakalaan para sa pondo ng SK sa buong bansa. Aminado si Secretary Robredo na nagiging bahagi na ng katiwalian ang SK. Ako lang ho sana, wag nang makialam yung politiko sa SK. Walang batas yung pipigil sa kanya. Pero kung talagang nais natin magbago yung bansang ito, baka pwede yung lubayan naman natin yung mga susunod pang mamumuno sa lugar. Huwag pamarisan, yung mga hindi na mga lumang estilo. And you'll be surprised, kahit ho yung mga tradisyonal na politiko, gusto nang tunawin yung SK. Dahil nadadawit ang sangguniang kabataan sa mga aligasyon ng katiwalian. Lumalakas naman ang panawagan na muling balikan at pag-aralan ang mandato ng sangguniang kabataan. Dapat na nga ba itong baguhin o panahon na para ito ay buwagin?